Pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Danica. 27 years old and in a relationship with a 31-year-old male. Gusto ko lamang pong i-share ang story ko sa inyong lahat. DJ Lindsay, nagkakilala po kami sa isang game. At dahil sa consistent siya sa pag-check sa akin, lagi kaming magka-group sa games, eventually nag-click po kaming dalawa. Actually, it was a healthy relationship, DJ Lindsay. Although, long-distance relationship kami. Napakarami naming plano in a span of 3 months. Sa loob ng 3 buwan na yon, I fell deeply in love with him. So deep, na may mga bagay akong nagagawa before, pero extra special pagdating sa kanya. Palagi kong pinagdarasal noon, DJ Lindsay, to give me someone na loyal. At pasalamat naman ako sa Diyos dahil binigay niya nga sa akin ang lalaking ito. I was so happy and so in love. Pero tulad po ng ibang love story, he suddenly changed. Hindi dahil sa meron siyang ibang nakilala, tulad ng mga ibang story dito. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Suddenly, I felt that I was out of the picture in his life. Nawala ako. Naramdaman ko na para akong isang malaking istorbo na lang sa buhay niya. Simula pa po nung naging kami, alam ko na grabe siya magtrabaho. Totoo yung workaholic na bagsak sa kanya o bansag sa kanya. At naiintindihan ko po sa tuwing wala siyang oras na makipagkita o puntahan ako kahit na long distance relationship kami. I totally get it. I understand. Alam mo, DJ Lindsay, yung dating nakikipagpuyatan sa akin kahit pagod na siya, nawala. Sabi niya sa akin, ikaw ang pahinga ko. Nawala na yun. Yung dating isang message, reply agad. Naging wait for 2 hours para sa isang salita na reply. Madalas K, hehe, go. Ganyan lang yung mga naging reply niya sa akin lately. Ang sabi niya sa akin noon, kailangan namin ng constant communication. Kasi nga, malayo kami sa isa't isa. But all of a sudden, naging para akong manghuhula. Nawala yung consistency sa aming dalawa. Well, sa part niya lang. Siya lang naman talaga yung nagbago. Tinry kong i-open up yung nararamdaman ko. He said he's sorry. Pero DJ Lindsay, yung sorry, wala namang sense yun kung paulit-ulit na lang ginagawa. Kung paulit-ulit ka sa pagsasorry,
Parang script na lang yun. Hindi nagtagal, DJ Lindsay, naubos ako. But still, nandun pa rin yung tanong sa isip ko. Ang sama ko ba? Am I being harsh on him? Mali ba na mag-give up ako? DJ Lindsay, nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Not because I don't love him anymore. Pero kasi, tinuruan niya po ako na mas mahalin yung sarili ko. To know my worth. But God, I love him. I love him so much. I love him, pero may mga bagay siguro na hanggang dito na lang. Loving someone in a distance, where both of your souls are at peace. Hanggang dito na lang siguro talaga. Para sa'yo, mahal ko. Babe, if ever marinig mo to sa Energy FM, I wish you all the happiness and all the love you deserve. Mahal kita, and I will always cherish you. DJ Lindsay, hanggang dito na lang. Muli, ako si Danica. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi guys! Oras natin sa Bengkapaluan. Check your time, 17 minutes. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:17 on the clock. Ikaw pa rin po ay nakikinig sa stasyong same, pero iba! Tangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Tangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! At ito po ang lihim ng liham. Mahal ko, Tangga ko, baby ko. Kamusta ka naman? Ngayong umagang ito. Good morning sa lahat po ng mga areas na nakataas po ang signal number 1. Yes, dyan po kayo tumama. Meron na pong signal number 1 sa ilang areas po natin. And yung iba dyan hindi na pumasok because of their safety. Nako, they made sure na safe sila sa bahay kaya naman hindi na sila lumabas at pumasok. Kaso sa inyo naman talaga yan, mahal ko, kung kayo ba ay aalis, papasok, or kung hindi, gamitin nyo na lang yung mga leave ninyo. If you feel that dangerous lumabas because of the ulan, sige lang, go mo lang yan. Hindi ka naman siguro magagalitan ng boss mo kung uunahin mo yung safety mo at ng pamilya mo. Diba? O, wala na raw pasok yung ibang mga jugets natin dyan, yung mga estudyante. All levels sa Ilocos Sur Province, Aringay, La Union, Bawang, La Union, Aguilar, Pangasinan, Lingayen, Pangasinan, Suwal, Pangasinan, Umingan, Pangasinan, Masinloc, Zambales, Palawig, Zambales, wala na pong pasok, all levels. Samantala, hanggang senior high school po sa Basista, Pangasinan, at saka Binmali, Pangasinan, wala na pong pasok. Hanggang elementary. Elementary lamang po, walang pasok sa Ilocos Norte Province. Ayan. Mag-ingat po kayo dyan. And sa mga nandito sa Metro Manila, wala naman tayong announcement, no? Kayong dyan, may pasok. And yung mga nanay at tatay po na nakauwi na po ng bahay, sige lang po, chill lang po bago maglinis, bago maglabang. Wow! Usually hanggang tanghali, tirik ang araw, no? Tapos maya-mayang hapon hanggang sa gabi, saka po uulan, mahal ko. Kaya pwede ka pang maglinis ng bahay, magpatuyo ng mga nabasa ng ulan.
Welcome to Lihim ng Liham. Ang ating pong letter sender ngayon ay si Danica. Si Danica po na bigla na lang nawala daw sa buhay ng kanyang minamahal. Wow! Bakit nga ba biglang nangyayari yan, no? 'Di ba? Parang after a while, sobrang in love kayo, tapos bigla na lang, pak! Nawala yung feeling, na fall out of love. Bigla-biglaan lang ba talaga nangyayari yan sa mga lalaki? Or merong rason underneath kung bakit parang bigla kayong na-fall out of love? Hindi ko kasi nagigets minsan, pero I get you guys. Naiintindihan ko talaga na parang nawawalan ba kayo ng gana, 'di ba? I-explain nyo naman po sa amin dito sa Lihim ng Liham because si Danica ay humihingi po ng advice, humihingi ng sagot sa atin, mahal ko. Hanapin niyo po yung Facebook account namin, facebook.com/energyfm1067. Hit live and then let us know kung ano po ang nararamdaman at naiisip niyo tungkol dito, okay? We are going to read your comments on the air. Kaya naman, go mo na yan! Lika na! O, isa pa dito ha, LDR sila, long distance relationship. So, sama mo yon sa consideration. Wow! Kapag ikaw po ay nag-comment. Mahirap ba talaga at nafa-fall out of love ba talaga kapag long distance relationship? Ganun lang ba talaga kabilis? O sabi po ni, nandyan si Josa Poblete today. Hello, good morning sa'yo, girl. And si Carmen Tipong, good morning, Miss Ganda, happy Monday. Good morning po. Sabi dito ni Grace, tama lang yung ginawa mo na i-give up na siya kasi magmumukhang kawawa ka lang sa kanya. Panigurado na may iba na siyang nakita kaya mag-move on ka na. Makakalimutan mo rin siya sa haba-haba ng panahon. O, diba? At pilat na lang sa puso mo ang maiiwan. When you say pilat, scar po yun, ha? Wow! Thank you very much, Grace. Sabi naman ni Arch, LDRs are typically difficult dahil mahirap talagang matutunan ng isa't isa. Priorities change every time for one reason or another. Nevertheless, siguro dapat pinag-uusapan nyo yan mabuti para hindi nanguhula kung ano ang naging kakulangan sa relationship ninyo. Hopefully, this becomes a lesson in communication for you para sa future relationship na papasukin mo. Shoutout din kay DJ Laura, ang super cute niya. Hello po! Friendship, maraming salamat ha, si Arch. Sabi naman ni Jomar Perez, sure ako may iba yan. Agad-agad eh. Sabi naman ni Josa, big no, haha, kasi kahit naman hindi long distance kung na-fall out of love, aalis yan sa relationship, di ba? Proud LDR here. Ang taray! Ikaw na! Ikaw na talaga. Good morning kay Merlin. Good morning, Ate Lindsay. Good morning sa'yo, my dear. My dear. Gusto mo yung my dear? Wow! Pero alam mo, ako feel ko, madali talagang ma-fall out of love kapag long-distance relationship. Lalo na ha, well, exempted dito yung mga pangga natin na merong matibay na napundasyon sa mga relasyon nila. Di ba kapag LDR kasi, ang daming nababago, di ba? At saka, kung wala kayong pinanghahawakan na matinding anchor sa relationship ninyo at LDR kayo, halimbawa, bagong-bago pa lang yung relasyon ninyo, tapos naghiwalay kayo bigla, nag-LDR kayo bigla, most likely, maghihiwalay din kayo eh. Mas maganda yung, halimbawa, matagal na kayong in a relationship, tapos dahil sa dala ng pangangailangan, bigla kayo mag-LDR, at least, merong pundasyon na dapat. Alam mo yun, marami na kayong pinagsamahan, meron na kayong mga pinagdaanan, meron na kayong mga na-solve and experience together. Wow! Mas maganda yung nag-LDR kayo for a while, pero matagal na kayong in a relationship. Para sa akin lang naman to ha. Oo. Kasi kung LDR kayo, from the very beginning, tapos wala pa nga kayong pinagsamahan na mga matitinding away, matitinding mga challenges sa buhay, tapos LDR kayo, most likely maghihiwalay din kayo eh. Hindi ko naman sinasabi na it applies for everyone ha, na in a long distance relationship. Hindi ganun. Meron lang talaga na naghihiwalay kasi nga hindi matibay yung kanilang pundasyon, yung relasyon nila. Hindi matibay pa yung pundasyon. Wow! Sabi naman ni Edric, ganyan talaga. Sa una lang talaga yung relationship in love ang isa't isa. Pero kalaunan, di ba, yung love, nagiging love na lang, syempre nagiging komportable na sa isa't isa. Kung, wait lang, ang bilis umangat eh. Umangat kayo. Wait ka lang. Ikaw? Natanong mo na ba yung sarili mo kung nagbago ka? Totoo lang, medyo ang babaw sa akin ang dating. Pero, ganun pa man. Iba-iba kasi tayo ng sitwasyon. Oo, sumuko na ako, Edric. Maraming salamat.
Mabilis yung pag-akyat. Anyways, sabi dito ni Lorna Rosales, happy birthday, ading ko. Ayan. Happy birthday sa'yo. Thank you so much dun sa comment ni Edric. Pwede kasing para sa atin, di ba, mababaw, pero para sa iba, mabigat. Let's be considerate naman sa pinagdadaanan ng iba. Wow! Sabi naman ni Darwin, how was your weekend? Gandang Queen Lindsay. Ito kasi ang hirap kapag magkalayo talaga yung magkarelasyon. Hindi mo malalaman kung ano yung ginagawa ng isa sa ibang lugar. Pero wala eh. May magsasawa talaga dahil wala yung presence ng kanyang partner sa life nilang dalawa. Kahit andyan siya sa malayong lugar. Totoo naman yan. Kaya alam mo, lalo na kapag mag-aasawa ka na, mas mahirap yan. Ngayon pa nga lang mag-partner kayo or mag-jowa kayo, natitest na yung, 'di ba, yung strength ng relationship ninyo. Pero mas matitest yan kapag mag-asawa na kayo. Kaya ako, hindi talaga ako pabor doon sa kapag mag-asawa kayo, mag-LDR kayo. Ay, ang hirap niyan. Pwede siguro umalis lang for a while. 'Di ba? Like for example, 2 to 3 days. 2 days lang para sa akin. Wow! Wag nang lalagpas sa 2 days. Kasi ang sabi nga nila, ang daming gumaganda sa paningin ng lalaki kapag lumagpas na ng 3 days yung bakasyon niya. Oo. Parang yung mga nakikita niyang babae, gumaganda na sa paningin niya. Oo. Kaya hanggang 2 days lang. Kung hindi kaya na 2 days wala, isama mo yung pamilya mo, sumama ka dun sa partner mo, pero wag kayong lalayo ng matagal na panahon. Promise, kasi gumaganda at gumagwapo yung mga nakakasalubong at palaging nakikita ng partner nyo kapag wala yung iyong jowa o asawa sa tabi mo. Wow! Gumaganda at gumagwapo sila for some reason. Kung ako sa'yo, sumama ka sa partner mo, huwag mo siyang paalisin mag-isa. Sabi ni Grace, dinanas ko rin yung LDR nung dalaga pa ako. Yun lang, nakuha pa din ako ng iba. O, diba? Okay ah! So, yun nga yung sinasabi ko para sa inyo. So, para dito kay Danica, nakipag-break ka na eh. So, wala na tayong dapat pang pag-usapan pa dyan. Pero ang dami ko sinabi, di ba? Danica, your heart will heal. Just give it some time. Ito ay gawin mo na lang pong stepping stone para sa susunod na relationship mo. Kasi marami ka pang makikilala. 20, ilang taon ka na ba? Nasa 20s ka pa lang and you have your whole life ahead of you. Ang dami mo pang may experience, ang dami mo pang pagdadaanan. At sa bawat pagdaanan mo na yan, may makikilala at makikilala ka. So gamitin mo itong na-experience mo para i-apply dun sa next relationship. Ang ganda nga niyan eh. So, na-realize mo ngayon na mahina ka sa long-distance relationship. Ayaw mo ng lalaking mabagal mag-reply. Wow! Ayaw mo probably ng lalaki, or 50-50 ka na siguro sa lalaki na sobrang workaholic. Ganyan. So, dun mo malalaman kung ano talaga yung mga ayaw at gusto mo. 'Di ba? Sa bawat relasyon na pagdadaanan natin. Sabi nga nila, hindi naman lahat ng breakups ay failure eh. Sometimes, hindi failure yung pakikipag-break because you actually learn from it. Wow! May natututunan ka, may baon ka pa din. So, hindi ka pa rin talo. Diba, no? Diyan ako talaga naniniwala. Siyempre, sa una, iiyakan mo, masasaktan ka, sasabihin mo, saan ako nagkulang? Binigay ko naman lahat. Ginawa ko naman lahat. Extra service. Diba? Nag-extra ako so that bigyan niya ng halaga yung aming relationship. Pero, alam mo, sa buhay talagang may mga dadaanan kang relationship na hindi pa talaga yun. No? Pero maganda yung attitude na you treat every relationship as if ito na yun this is the one. Pero wag sasama yung loob natin or wag tayong mawawala ng gana sa pag-ibig or pagiging in love kapag hindi siya yung nakatuluyan natin or hindi pa talaga ito yung the one for us. Kasi at least nga, sa bawat relasyon na pagdadaanan mo, meron kang mababaon po na learnings, di ba? Meron kang matututunan per tao na makilala mo, per tao na mamahalin mo. Meron din silang pabaon sa iyo di ba? Ang masaklap dyan, yung iwanan ka ng utang. Naghiwalay na nga kayo, iniwanan ka pa ng utang, may utang pa sa'yo, di ba? Yun lang ang masaklap doon. Pero, yun nga, your heart will heal. Kailangan mo lang din talaga tulungan yung sarili mo. And, laging mong sasabihin sa sarili mo na you deserve something better. Laging may better for you na nakalaan. Kaya huwag ka na masaktan dyan. Sabihin mo na lang sa universe, thank you dahil kahit papaano natutunan kong mahalin tong lalaki na to at na-realize ko na mas kamahal-mahal pala ako. Wow!
kahit pa paano, na-experience ko siya, na-experience ko to be with him, to fall in love with him. Na-experience ko yung pain, but that's okay. Because that's part of loving. Tao ako, nasasaktan ako. Tao ako, nagmahal ako, kaya ako nasaktan. Ganon. Wow! Pero hindi yung pagmamahal ang nananakit sa atin, ha? Yung taong minahal natin, yun ang nanakit sa atin. So don't you ever be afraid of falling in love over and over again. Because it's really magical kapag nai-in love ka, diba? Huh. 9:29 on the clock. This is Regine Velasquez. The song, Kailangan Ko'y Ikaw. Para sa lahat po ng mga panggapo natin na iniwan, kahit nagmahal naman ng sobra-sobra, iniwan pa rin. Guys, you deserve better.